Magandang gabi po sa bawat isa sa atin. Dito muli po tayo sa ating daily words of encouragement. At kanina po ay hindi po muna tayo nakapag-prayer meeting dyan sa Kandon sapagkat nandito pa po kami sa Batak. Actually, galing po kami kanina dyan ng umaga at may tinignan po namin yung lote tsaka bahay dyan. And kasama sila Ma'am Rose, Pastor Doug, Pastor Sam, Ma'am Rina. And tapos after that, balik din po agad dito sa Batak. Kaya para po sa ating prayer meeting message at daily words of encouragement, pag-isahin po natin sa gabing ito. Okay? So, tayo po manalangin. Dakilang Diyos, pagpalain niyo po ang inyong salita na aming pag-aaralan. Tulungan niyo kayo maunawaan namin ito. Naway meron kayong mapulot na prinsipyo ninyo na gagamitin namin para sa aming buhay Kristiyano. Sa lahat ng nakikinig, sa man sila naroroon, muli nyo silang i-bless at abutin ang mga pangangailangang spiritual upang maging matibay ang aming pananampalataya para sa aming pamilya. Patawad naman sa kasalanang nagawa, ito pong aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Dito po sa sabi ng Bible dito sa Ephesians chapter 3 verse number 19 hanggang 21, and to know the love of Christ, which passeth knowledge, that ye might be filled with all the fullness of God. Now unto him that is able to do exceeding abundantly above all that we ask or think, according to the power that worketh in us, unto him be glory in the church by Christ Jesus throughout all ages, world without end. Amen. So ito po sulat ni Apostol Pablo sa church dito sa Ephesian Church. And tinutukoy niya according dito sa mga talatang binasa natin na to know the love of Christ, sabi ng Bible, which passeth knowledge, that you might be filled with the fullness of God. So ang encouragement po sa atin ngayong gabi dito ay to be full on the knowledge of God, to be full on the mind of God. So in other words, yung word of God, yung mind of God mapunta sa atin, yung fullness niya. At kumbaga maging kagaya natin ng Panginoon living in this world. Yung po yung sabi rin ng Bible, to be conformed in the image of Christ or in the image of God. And ang kagandahan po dyan, while filling ourselves with the fullness of God, now unto him, sabi sa verse 20, that is able to do exceeding abundantly above all that we ask or think. So, parang sa atin mahirap, parang sa atin imposible, sa atin limitado tayo, kumbaga mahirap, pero sa Panginoon hindi mahirap. Kaya nga may kasabihan din na with men it is impossible, but with God all things are possible. Kasi sabi dito, now unto him that is able to do exceeding, sabi ng Bible, ang Panginoong Jesucristo po ang tinutukoy dito, kakayanan niya na gumawa ng exceeding, tapos hindi lang exceeding, abundantly, marami pa. Hindi lang yon, above pa. So makita nyo po yan yung superlative words na ginamit. Exceeding na nga, abundant pa, above all pa, that we ask or think. Sa ating limitadong kaisipan, na ito lang ang pwedeng mangyari, ito lang yung kaya, ito lang ganito. Pero sasabihin ko po sa bawat isa na ang ating Diyos po ay unlimited. Kaya nga po para sa ating pong pamilya, ang Diyos ay unlimited. And pwedeng unlimited ang mangyari sa atin as long as we are desiring to be full on the knowledge of God, on the fullness of God, sabi ng Bible dito. Basta ang keyword po dito, mga kapatid, ay magkaroon tayo ng knowledge about God through the Word of God and be filled with the fullness of God. We can live just like the Lord Jesus Christ. Kaya nga he live an example sa mundong ito to follow as His follower. Alright? So God set an example for us to follow, being the believer of the Lord Jesus Christ. While doing that, makikita natin ngayon yung sinasabi niya dito na exceeding abundantly above all that we ask or think. Diba? So limited tayo, ang Diyos unlimited. Tayo maraming kahinaan, ang Diyos malakas lagi. According to the power that worketh in us.
Di ba? So yung power ng Diyos ang mag-work sa atin, sabi ng Bible. Pag ang power of God ang nag-work sa atin, ma-surpass ngayon yung naiisip lang natin na limited. Di ba? So because we let the Holy Spirit power, the power that worked in us, instead na makita natin yung limitation natin at kahinaan natin, makikita ngayon natin yung yung sinasabi dito na exceeding abundantly above all that we ask or think. So paano natin makikita itong exceeding abundant all that we ask or think na mas malaki na gustong ibigay ng Diyos sa atin, na gustong gawin ng Diyos sa atin according to His power. Alright? So para makita natin yan, let the power work in us. Kasi kung power natin, same lang. Wala nang improvement, wala nang pag-asa, wala nang ganito na lamang. Bakit? Kasi nagdidepend tayo sa limited mind natin. Kaya nga po pinakamaganda is, sabi niya dito, to know the love of Christ. Doon tayo mamumuhay. That's our foundation, the love of Christ. Alright? At to have the knowledge of Christ. Alright? And yung fullness niya ay pumasa atin. Paano yon? Let the Holy Spirit work in us, the power of Christ. So we could be able to see this exceeding abundant above all that we ask or think. Diba? And then, so saan natin gagawin yan? Sabi dito, unto Him be glory in the church by Christ Jesus throughout all ages, without end. So, in other words, kinakailangan nasa church tayo. Because sabi ng Bible, unto Him be glory in the church. So saan nakukuha ang glory ng Diyos? Sa church. Why? Because Jesus established His church. And there is the promise of God that even the gates of hell shall not prevail against the church. Diba? Matthew 16:18. And I am with you always even unto the end of the world. So makikita natin na ang presensya ng Diyos nasa church at yung power niya, even the gates of hell shall not prevail, yung protection niya nandyan sa church, yung power niya nandyan sa church, yung kanyang presence nasa church. So dapat connected tayo sa church, ano man ang ginagawa natin, di ba? Kaya nga po, hindi pwedeng gagawa ka lang ng good without the church. Kasi God gets glory in the church. By the way, we are saved and baptized, belong to the Church of Jesus Christ that He was established, di ba? So, nandyan tayo sa loob ng church. Church means saved and baptized believers following the Lord Jesus Christ by fulfilling His commandments, the Great Commission. Okay? So, dapat lahat ng ginagawa natin para sa Panginoon, connected sa church. Hindi pwedeng gumagawa naman ako sa Panginoon, pero hindi connected sa church. So, why? Because God gets glory in the church. Why in the church? Because He established the church. And His presence was in the church. And His protection was in the church. So, hindi pwede na gagawa tayo para sa Panginoon outside the local church. Kinakailangan, may nandyan talaga tayo sa church. Kasi sabi dito sa 21, unto Him be glory in the church. So, lahat ng good works natin, lahat ng ginagawa natin for God, dapat connected sa church. Why? Unto Him be glory in the church. See? So, hindi pwedeng gagawa na tayo ng di ba may mga philanthropist na tinatawag. So, they are doing, tulong, may mga ginagawa silang donation sa iba-ibang lugar. So, philanthropist, kung hindi ako nagkakamali ang tawag sa kanila. Pero, hindi connected sa church. Tanong, counted ba yun sa Panginoon? Hindi. Why? Kasi, kasabi nga dito sa 21, unto Him be glory in the church by Christ Jesus throughout all ages. So, dapat lahat po kaya ang ginagawa po natin yan, ministry. So, kung na-save ka, na-baptize ka, member ka ng church, may trabaho ka, may business ka, dapat connected lahat sa church yan. Kumbaga, ministry mo yan. God entrusted to you your work, God entrusted to you your business, God entrusted to you your pag-aaral, lahat yan. Therefore, yung pag-aaral mo, trabaho mo, business mo, gamitin mo lahat yan sa inside the church. So that God will get the glory to church. Okay? So, yan po yan.
Kaya napakaganda na naunawaan po natin yan. And if we do that, we see the power of Christ work in us, and we'll see this exceeding abundant above all that we ask or think, mga kapatid. Okay? So, napakaganda po mag-aaral ng salita ng Diyos, diba? Ang Diyos natin ay He is able. God is able. Ano po, nagagawa ng napakalalaking magagandang bagay para po sa atin. Sa kandon, 1 year, 3 months po kami doon. Pero, paano namin kaya nagawa yun? We distributed 26,000 plus gospel tracts. And meron kaming 29 necrological services. May mga nabaptize po dyan, bunga niya. And 650 plus na professions of faith. And iba pa yung mga ibang ginagawa namin, no? So, as of now is yung talagang nagbaptize is nasa 13 to 14. Pero ang umaattend dyan talaga, even yung mga sympathizers, yung mga nagugustuhan pero hindi pa nagpapabaptize, 20 to 30 sa umaga. Pero nakapick po kami ng 37. Sa hapon, 10 to 15. Sa prayer meeting, 10 to 15. Ganon. More than 1 year, 3 months, diba? So, makikita mo dyan yung exceeding abundantly above all. So, yun po yun eh. And, sa one Ayan, so pasensya na po kasi naglag lang po, yung internet po natin. Pero tuloy po natin. So, sabi ko nga kanina, can you imagine sa 1 year, 3 months namin yung pinag-aaralan natin dito na God is able to do exceeding abundantly above all. So, sa kandun, kumbaga, yung mga ganyang binigay ng Panginoon, talagang hindi po namin gawa yan. Maliwanag na kilos ng Diyos. Kasi, kalahin nyo na unti-unti God providing every needs of the church. Bakit? Kasi He established the church and He built the church and He provide for the church. Kaya sabi ko kanina, 26,000 plus gospel tracts, 650 more than professions of faith. May mga 13 to 14 na member ang church talaga. Pero yung regular 20 to 30, nag-pick din kami ng 37. 1 year, 3 months, diba? Tapos, merong multi-cab by the grace of God. Merong tricycle na nabili po tayo, 45,000 with sidecar na. Ginagamit natin pagsundo ng tao. Thank you sa mga partners na nag-support. And, may nagbigay ng piano, si Nanay Dora. We are forever grateful to you, Nay. And, ginagamit namin sa tutorial. May 10 ukulele, may 4 na gitara. May 50 inches na TV, may 66 na upuan, may table, 6 na electric pan, and merong iniisa-isa ko kasi napakagabuti ng Panginoon. Tapos may nagpakapagpagawa kami ng hagdan na talagang magagamit ng mahabang panahon. May table tennis kasi double purpose, pwedeng paglaro ng mga kabataan, pag-invite, maglaro, win namin. Pwede ring table, pag may occasion. So, 1 year, 3 months in Candon, napakabuti ng Panginoon. Kaya yun sinasabi dito na exceeding abundantly above all that we ask or think. Because God is able talaga. So, we just let the Holy Spirit of God working in us, do our part, fulfilling the Great Commission, and see the result. Meron po may result And kanina pumunta po kami sa Candon and tinignan namin yung house and lot na mission house ngayon, tinutulungan namin. Let's pray na sabi nga ni Pastor Sam, mabili natin. And kaya tinignan nila Ma'am Rose kanina, Pastor Doug, at maganda sabi nila. Let's pray na God will provide. Alright? And kumbaga God is blessing the church. It's not us, kundi talagang sa Panginoon yan through the ministry of Bible Baptist Church Barani, and we are the mission and we see the provision of God. So napakaganda, di ba? Maglingkod sa Panginoon talaga. And
talagang yung family namin, Ira, dalawang anak namin, nag-enjoy po kami dyan sa ministry sa Candon. It blesses our family, and talagang nakikita namin how the Lord works in a great and mighty way. So kaya let's just pray for our ministry, and that we can reach Candon na 66,000 population, 42 barangays, and maraming mawin panakalo, maayos na pamilya, matulungan pamilya, maraming tao pa ang maligtas at mabago ang buhay, mga kabata magkaroon ng direksyon ng buhay tungo doon sa ang will of God para sa kanila, at napakaganda. Okay? So napakabuti ng Panginoon, and He is working. Tunay nga itong verse natin kanina dito sa Ephesians 3:19-21, makikita nyo dyan na God is able to do exceeding abundantly above all. And I know that everyone can testify about the greatness of God. So kinakailangan lang po nasa church tayo, lahat ng ginagawa natin, church, business, trabaho, connected lahat sa church. Kasi sabi dito, unto Him be glory in the church by Christ Jesus. So hindi pwedeng outside the church. Philanthropies, hindi naman sa church, hindi count sa Panginoon. So kasi sabi dito sa 21, unto Him be glory in the church by Christ Jesus. So make sure na lahat ng ginagawa natin for His glory, connected sa church talaga. Because God established a church, the presence of God in there, and God gets glory in the church. So yun po ang ibig sabihin ng verse 21. Okay? Tayo manalangin. Dakilang Diyos, salamat po sa lahat ng biyat pagpapala. Pagpalain niyo po ang bawat nakikinig, sampo ng kanilang pamilya, na makita nga po, Panginoon, itong sinasabi niyo na sa amin imposible, mahirap for our family, for our church ministry. Pero God is able to do exceeding abundantly above all that we ask or think, according to the Apostle Paul. Kaya pagpalain nyo nga po at makita namin ito sa loob ng aming church at pamilya, Panginoon. Kaya pong mag-bless sa bawat isa, saan man sila naroon. Ito po ang aking dalangin sa pangalan po ng Panginoong Hesus. Amen. So muli, sa lahat po ng nakikinig, magandang gabi po sa inyo. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon dyan dito sa Ilocos Norte, Ilocos Sur, Pangasinan, Bulacan, Pampanga, Asia, sa Amerika. Dyan po umiikot ang nagre-replay po yung iba dyan. Ano ho? And minsan umaabot ng 200 plus viewers, and I hope that this daily words of encouragement is a blessing to us. It is the Word of God. It's not about me. It's about the Word of God. And the principle is absolute. Magagamit natin for our family, for pag-aaral mo, for business, for trabaho. Ano? So God bless you all, at ang Panginoon po ang magpala po sa bawat isa sa atin. Okay? So, see you po on our next episode. Magandang gabi po dyan sa Kuya Hans and Kuya Alfred, and sa iba pa pong nanonood. See you po on our next episode.